bring out the best faith in you. Hallelujah. Okay, so kung meron tayong Bible, samahan niyo pa kung buksan ito. Tatlong verses itong aking tinignan, pero gusto kong basahin natin. Yung Luke chapter 8, verses 22 to 25. Luke chapter 8, verses 22 to 25. Okay? Gusto ko pong tingnan natin ito. Ang sabi po rito, Lucas Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 25. Ang sabi, one day, Jesus said to His disciples, "Let us go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out, and they sailed. He fell asleep, and squall came down on the lake, that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went out and woke up him, saying, Master, Master, we're going to drown. He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided, and all was calm. Where is your faith? He asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him. Tayo po'y manalangin sandali. Tayo mo ko sandali pumikit. Panginoon, sa umaga nito, Lord, hinihingi namin ang iyong pangungusap sa amin. Lord, di namin kinakanawain ang iyong mga salita, gamit lamang ang makataong pangunawa. Ang aming kailangan po ay ang iyong revelation sa umaga nito. Magpahayag po kayo sa bawat isa at dinadalangin ko na kayo po ang magiging gabay namin, Holy Spirit. Kayo po ang magsalita. Gamitin niyo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon, na instrumento. At anumang Panginoon ang lumabas sa aking bibig ay nawa ito yung paspasan na may kalakip na anointing at kapangyarihan upang magbago ng buhay at magbigay sa amin ang kalakasan, encouragement to overcome the obstacles in life, Panginoon. Lord, kayo na po ang umawak. We turn over everything to you, Lord. From this moment on, hanggang matapos ang pangarang ito, take over, Holy Spirit. Thank you po. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Okay, simulan po natin ito sa isang pangungusap na ang problema po ay kalakip po kasama sa buhay. Amen po ba? Amen. Tingin lang po ito sa harap. Okay? Ang problema po ay kasama sa buhay. Amen. Kung maaari po, magtaas ang kamay ng mga walang problema dito. Okay? Lahat po may problema kasi ho, kasama sa buhay talaga yan. Sabi ng isang pastor, pag kayo na po ay wala na hong problema, malamang ho, pantay na ho ang inyong mga paa. Okay? At saka may bulak na sa ilong. Ngayon, ayaw naman natin, ang gusto natin, makikilaban tayo sa buhay. So we need to stand up. And you know what? This is what I found out. That if you are really a believer of Jesus, pag tayo ay mananampalataya ng Panginoon, ang sabi ko ng Bible everything that happens in our lives are orchestrated by God. Amen? So, ang ating meeting ngayong umaga, hindi po ito tsamba, hindi po ito nangyari lang. Kundi ito po ay talagang inano ng Panginoon, itinakda ng Diyos. Okay? Yeah. So, bring out the best faith in you. Bakit kaya? Bakit ito po yung title natin? Una ho, gusto ko pong malaman natin that when the Lord Jesus Christ, after siya magturo sa mga tao, siya ang nagsabi sa kanyang mga disciples, let's cross over to the other side. Okay? So, sino ho ang may panukala noong kanilang paglalakbay? Ang Panginoon. Okay? So, intindihin niyo po mabuti ito, si Lord ang may sabi. Sumakay sila sa bangka at pagkatapos tumawid. Laging tandaan, hindi po kung gawain na ng Panginoon, ang Diyos ang may sabi, wala na akong problema. Okay? Ang problema dumarating sa hindi inaasahan. Biglang nagkaroon ng bagyo. Okay? Napakalakas na hangin, napakalakas na alon, na binagyo sila. Okay? In short, ang pinaka-challenge doon, pumapasok yung tubig doon sa bangka. Alam niyo naman ang mangyari, pag napuno na ng tubig yung bangka, anong kasunod noon?
Lubog. Okay? So, ano ho nangyari sa mga disciples? Nagkaroon sila ng panic. Alam nyo, kahit na ho tayo ay mananampalataya na sa Panginoon, minsan dumarating pa rin sa buhay natin yung nagpapanik tayo. Okay? Dumarating pa rin sa buhay natin yung natatakot tayo. We encounter fear in our lives. And most of all, dito makita natin, hindi lang sinulat dito sa Bible, but I believe, hinanap nila si Lord. Sabi nila, where is the Master? Where is Jesus? Alright. Alam nyo ho, ano sabi ng Lord dito? Napakaganda. As what the Bible says, Jesus was there sleeping. Hallelujah. Tingin mo sa akin, kung kayo po ngayon ay mayroong kinakaharap na problema at mabigat na problema, alam niyo, yung mabigat na problema natin ay tinutulugan lang ng Panginoon. Amen? Okay, so tulog lang si Lord. At dito mapansin natin, talagang He was peaceful in the midst of the storm. Yeah. God is peaceful in the midst of the storm. What else? He was very comfortable. You can just imagine, there's a raging storm going on, and then He managed to sleep. Hallelujah! Natutulog lang ang Panginoon at napaka-comfortable. Samantala ang mga disciples, nagpanik na. Grabe na ang panik nila. Okay? Dito gusto ko maunawaan natin, bakit ng Panginoon hinayaan ito? Alam ba ni Lord ang lahat ng bagay? Okay? Alam niya eh. At alam nyo, ang Diyos, hinahayaan tayong dumaan sa mga difficulties sa buhay. Bakit? Para i-test ang ating pananampalataya. Para tayo ay hayaang tumibay. Okay, mamaya i-discuss ko yan. But one thing na aking natuklasan dito sa istoryang ito, God never neglect His part during our difficulties. Amen? Hindi na Lord kinakalimutan ang kanyang bahagi sa ating mga kahirapan. Nariyan ang Panginoon palagi. Okay? Dito mapansin natin, although si Jesus Christ ay tulog, He was sleeping, but when the disciples approached Him, Lord, we are drowning, malulunod na tayo. Bumangon kaagad ang Panginoon at sila'y tinulungan. Okay? Dito makita natin, what is the best thing to do in times of trouble, in times that when we begin to lose faith, when we are helpless, when we are upset, or when we are hopeless. Ano ang dapat natin gawin? Call upon Jesus. Pagkasabi sa katabi mo, call upon Jesus. Okay? Ang pinaka-the best na kailangan gawin natin pag tayo po ay hopeless na, sometimes yung pananampalataya natin ay parang nawala na, sometimes upset na tayo sa buhay, sometimes we are hopeless, the best thing to do is to call upon Jesus. Tingnan mo sa akin, yes, as a man, Jesus sleeps. But as being God, He never sleeps. He is ever ready to help us in times of need. Amen po ba? Amen. Psalms 46 verse 1, ang sabi mo, God is our refuge and a very present help in times of trouble. Number 3 ho, lagi tanda natin, God is in control. Pagkasabi sa katabi mo, God is in control. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At the sound of His voice, the storms subsided. Yeah. At the sound of His voice, nung hindi pa si Lord kumilos, ang mga disciples hirap na hirap. Talagang napupuno ang kanilang habang naglilima sila, the more na napupuno ang kanilang bangka. But when Jesus stood up, nung tumayo si Jesus at dineclare, sinaway niya, automatiko, the storm subsided. Tingin mo sa akin, please. Tingin mo sa akin. Alam nyo, maliban na ang Diyos ang kumilos sa problema mo, hindi ho titigil ang bagyong yan. Unless the Lord moves in your difficulties. Take note, only God has the power to stop the raging storm in our lives. Si Lord lang ang pwede makapagpatigil sa storm sa buhay mo. What else? Only God has the power to deliver us from all our sufferings. What else? Only God has the power to release your blessings from His very throne straight to you right now if you believe in Him. Ano natin? So lagi tandaan natin, huwag natin alisin sa isip natin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. But I want us to focus on this very important thing. One thing can make it happen.
if you want to be delivered, if you want to be victorious, you need this one thing. This one thing that Jesus is looking for, the one thing from us, for this one thing from us. He said to His disciples, where is your faith? Pagkasabi sa katabi mo, where is your faith? Where is your faith? Hallelujah. Sa gitna ho ng pagsubok, sa gitna ng sufferings, may hinanap si Lord. Anong hinanap ng Lord sa kanila? Faith. The same question that is asking from each one of us today. Where is your faith? Kung akin pong i-assume, God is looking for our faith at this very moment. Are you in trouble? Are you suffering? Do you have problems? God is looking for your faith. Amen. Amen. Okay? He's looking for your faith. Why is it that He's looking for our faith? Okay? Bakit? Let me just explain this to you. What is faith? The Bible says in Hebrews 11:1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ang siyang pagpapatunay sa mga bagay na hindi nakikita o ating inaasahan at pagpapatunay sa mga bagay na hindi nakikita. And 11:6 ang sabi, only faith pleases God. Amen. Okay? And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. So faith plays a major role. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay gumagawa ng napakalaki sa ating sitwasyon, sa oras na tayo po nahihirapan. You need faith for the blessings of God to be released in us. Ako po ay meron pong naintindihan dito. Ang sabi ko po, faith is a spiritual key that unlock and release the unseen gifts from God for us. Amen. Ito po ay susi na kung saan para ma-release ang solusyon sa problema natin, ma-release ang pangangailangan natin kung tayo po ay magsimulang sumampalataya sa Panginoon. At sabi ho sa Mark 9:23, faith can do the impossible. Jesus said, everything is possible for one who believes. One who believes. Mga kapatid, importante sa gitna ng bagyo ng buhay natin, kailangan naroon yung ating pananampalataya. In 2 Corinthians 5:7, the Bible says, Christians, we live by faith, not by sight. So ibig sabihin, Christians must learn to live by faith. Okay? Today, He will be asking these questions to all of us here. Where is your faith? During troubles, during suffering, God is looking for our faith. Ang ibig sabihin, tingin mo sa akin, Sarah, naunawaan ko na kaya pala tayo hinayaan ng Diyos na dumaan sa pagsubok, kaya pala tayo hinayaan ng Diyos na dumaan sa gitna ng bagyo ng buhay, para Para atin palabasin ang ating pananampalataya. God may be asking this morning to all of us, pag kayo ang tinatanong ng Diyos na ganito, sumagot po tayo sa Panginoon. Will you still believe me? Yeah. In spite of your difficulties? Yeah. Will you still trust me to deliver you in the midst of the storm? Will you still trust me to hold your hands in the midst of darkness? Yeah. Will you still continue to serve me when things doesn't happen according to what you plan? All right. That's the question. Inaalaw ng Lord na tayo dumaan sa bagyo ng buhay para i-test yung ating loyalty sa Kanya kung tayo talaga ay totoong nanampalataya sa Kanya. It is not our plan that matters, but it's the plan of God that matters most. Do you know? Don't you know that it's not about our plans, but it's all about God's plan for you? Jeremiah 29:11. Amen. Okay? Very important. Only one thing, makinig po mabuti, only one thing can sustain you to keep on trusting and believing God when it seems that you are blind to the future and to your overwhelming situation. And it is your faith in God. Your faith in God. Pag madilim na ho lahat, parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumigay, hawakan mo ang kaisa-isang susi na binigay sa iyo ng Panginoon. Ano ito? Pananampalataya. Okay? Believe in God. Dito makita natin, during our trouble, I want you to listen, He is not excited to silence the storm.
During our trouble, during our difficulties, during the storms of life, God is not excited to silence the storms in our life. Alright. Hindi si Lord excited na patahimikin yung bagyo sa buhay natin. Why? Because He is the Lord of the storm. Amen. 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 Nakuha natin? Hindi si Lord excited. Hindi si Lord nagkukumahog para patigilin yung sitwasyon mo, para bigyan ng solusyon yung problema mo. Hindi siya excited doon. Bakit? Kaya niyang gawin yan dahil walang imposible sa Kanya. Amen. Ano ang hinahanap ng Lord Rhea? Rather, He is more excited to see your faith rises above the storms. Amen. Conquering and overwhelming the storms. That's what excites God. During the storms of life, hindi narating sa akin, tingin sa akin, hindi problema ng Diyos yung problema mo na matapos. Wala yung pakialam dyan. Excited si Lord na ang iyong pananampalataya ay nilamon yung problema, hindi ka nilamon ng problema. Naunawaan po ba rito? Amen. Iba sa atin, nilalamon ng problema. Ang gusto ng Diyos, yung pananampalataya mo tumaas para lamunin yung problema. Amen. Tingin sa akin, huwag kang misinterpret. Pag yung problema mo ay napakalaki, sinasabi mo hindi mo na kaya, hindi si Lord excited na tapusin yan. Excited si Lord na yung problema mo, ay yung pananampalataya lumabas at magsasabi ka problema ka, lalamunin kita ng pananampalataya ko sa Diyos. Amen. Doon, yun na nakaka-excite sa Panginoon. Hindi siya excited na pag natapos na yung problema mo, okay ka na. Wala siyang pakialam dyan. During our problems, God wants to bring out the best faith in us. Yes. For God deserves the best faith. Yes, He does. Nagkakaunawaan ko ba tayo? Amen. Okay, very important revelation that storms is one tool of God to bring out the best faith in us. Pakisabi sa katabi mo, congratulations kung mayroon kang problema ngayon. Okay? Because God is bringing out the best faith in you. Yes, yes, yes. Walang ibang tool kundi yung storm. When we release our faith, it must be the best. Especially when we dedicate to God, it must be our best faith, for God deserves the best. Amen. Amen? Amen. Ulitin ko ho, para makuha nyo, tandaan nyo mabuti ang sinasabi. Kung may problema ang kinakaharap ngayon, hindi si Lord excited. Ang prayer kasi natin, tingin sa akin, ang prayer natin madalas. Anong prayer natin rin? Pag may problema tayo, Lord, alisin mo. Tama? Nakuha ba natin? Anong prayer mo? Amen. Alisin mo. Bakit? Kasi pag naalis, masaya na naman tayo. Amen. Mga plastic kayo, no? Di ba? Gusto natin maalis para masaya tayo. Ayaw kasi natin ng mayroong. Okay, tama? But don't you know na yung problem pala ay tool ng Diyos na ipinadaan sa atin para para lumabas yung maganda at the best na pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Nakuha natin? Amen. Now, kung aalisin mo yung problema, ano mangyayari? Lalabas ba ang pananampalatayang the best? Amen. Nakuha natin? Amen. So, anong dapat mong prayer? Mali naman yun. Pipray kayo, Lord, bigyan mo ako ng magandang problema. Okay? Do you understand this? Nagkakaintindihan ba tayo? Gising ba? Gising ba? Amen. Hindi sa harap. Gising pa ba? Amen. Okay? So yung problema, inalaw ka ng Diyos na pumunta dyan para para lumabas yung the best faith mo. Bakit? Lord, bakit ayaw mong alisin? Hindi ko nga yan naalisin. Bakit? Kasi yan ang tanging paraan para lumabas yung best faith mo. Amen. Dinala sila nung pumasok. Tulog lang si Lord, no? Alam ba ni Lord na pinapasok na ng tubig ang bangka? Alam niya. Alam ba ni Lord na nagpanik na mga? Alam niya. Pero nung tinawag siya, nasabi, tumayo lang siya, tigil. Tumahimik ka, tigil. Automatic ho, nag-subside yung storm. At pagkatapos na nasabi niya, where is your faith? Tingin sa akin. Kung hindi nila ginising si Lord, malulunod sila, hindi. Amen. Naks. Galing, ano? Madaling sabihin kasi wala ka ron eh. Okay, ikaw na lang. Diba? Yabang, no? Kung si Lord hindi gumising, di sila malulunod? Hindi. Ikaw ngayon ang babanatang ko. Okay? Kung hindi, tingin ka sa akin, tingin.
kung hindi si Lord gagalaw sa problema mo, buhay ka pa rin kaya? Makapagpatuloy ka ba kung hindi si Lord gagalaw sa problema mo ngayon? Ulitin ko, nawala kayo ngayon sa focus. Kung hindi si Lord gumising noong habang sila'y pinapasok at binabagyo, malulunod sila, hindi? Ha? Hindi, tama? Okay? Malulunod sila, hindi? Hindi. Ganon din ang tanong ko sa iyo ngayon. Ang Diyos, kung hirap na hirap ka ngayon at hindi si Lord kumilos, mamamatay ka ba dyan? Hindi. Hindi. Baka mo na. Ano lang ang dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Excited si Lord na makita yung faith mo. Amen. During the storm, hindi movement ni Lord yan. Moment mo yan. Amen. Amen. It is your moment to prove to God that, Lord, this is my chance to bring out the best faith in me. Yes, Lord Jesus. Ako? Ang problema mo, pinapaalis mo yung tool ng Diyos para lumabas yung pananampalataya. Lumalabas na pananampalataya sa'yo. Anong klase? Mura. Hindi the best. Bakit? Pagdating pa lang, Lord, alisin mo ito. Kaya tayo, yung mga tipong mababaw na Kristiyano. Kaya pagdating na mabigat na pagsubok, wala ka nang ginagawa kundi magtaboy. Ang tinataboy lang, demonyo. Wini-welcome ang problema dahil alam natin, ang problema, tool ng Diyos yan para lumabas ang the best faith in you. Amen. Pakisabi sa katabi mo, congratulations ulit. Okay? Pakitanong, mabigat ba? Bigat ba? Oh, congratulations sa iyo. Okay, nag-gets natin? So, hindi si Lord excited pag nawala yung problema mo. Hindi siya excited. Anong excited sa kanya? Yung lumabas yung best faith in you. Bakit? Yun na nag-excite sa Panginoon. Wow! Kahit hindi ko siya tinulungan, kahit wala akong ginawa sa kanya, natuto na siya! Amen. Kailangan matuto ka na harapin ang problema mo sa pananampalataya sa Diyos. Bakit? Tagaan Diyos ang kumilos. Hallelujah! Amen. Nagkakaunawaan tayo? Amen. Now, how to bring out the best faith in you? Paano? Ready na kayo? Amen. Kailangan rin lumabas kasi yung best faith in you. Kasi pag hindi lumabas yung best faith in you, andong ka pa rin sa sitwasyon na ikaw pa rin yung tipong kunting problema lang, bagsak agad. Amen. Sino rito yung mga kunting problema lang, bagsak agad? Kailangan wag nang ganun. Okay? Now, how to bring out the best faith in us? Ready na po ba tayo? Amen. Kailangan the best yung faith natin. Una, we need to go through the storms in life. Amen. Amen. Tahimik. Storm para lumabas ang pananampalataya ko. Anong kailangan? Kailangan mo ng bagyo ng buhay. Amen. Ulitin ko, hindi kayo makakaalis sa lugar na to hanggat hindi nyo tanggapin ito. Bakit? It is not optional. Amen. Amen. Awa si Michael eh. Huwag lang yung old boy. How to bring out the best faith in us? We need to go through the storm in life, and it is not optional. Amen. This man is going through a lot of storms. Sa Amerika po, tornado. In the Philippines, we have no tornado, we have only storms. Signal number, ano pinakamalakas, Jackson? Number 4? Sino dito, mayroong signal number 4? Tingin mo sa akin, para ho mag-mature tayo spiritually, there are no shortcuts to Christian maturity. Amen. Amen. You have to go through the process of pruning and molding until you will be formed like Jesus. Amen. Amen. Pastor, kailangan mo talaga yan, Jo?
Okay, tingin sa akin. Sino ating ginagaya rito? Okay, when Jesus Christ was baptized in the Jordan River, after His baptism and the Holy Spirit came upon Him, anong ginawa ng Holy Spirit? He was brought to the wilderness to be tested. Amen. Eh kung si Jesus ka, dumaan sa storm of life, sino ka para hindi dumaan? What makes you special? Amen. Amen. Pag-isabi sa katabi mo, daanan mo ang bagyo sa ayaw mong sa gusto. Kung di mo kaya, umalis ka na. Bakit? Ito talaga yun eh. What can storms in life can do for us? Number one, it triggers our inner faith to respond to its challenge. Alright. Wala kayo na muna. Pag matindi ang storm sa buhay, we keep on kneeling before God, asking Him, Lord, help us. Wala kayo na muna? Mas matindi ang prayer natin pag mabigat ang problema. Amen. Amen. Lalo na pag wala na matsibog. Hallelujah. Kinakain natin si Jesus eh. Di ba? Oh, Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Woo! May tao rito? Amen. Nakita mo yung storm? Kung ano maritsyang ang dala sa'yo ng storm? Ibang klase. Parang gusto mo, oras-oras, minuto, Lord Jesus Christ, Yeso Kristo, Panginoong Jesus. Lahat na yata, natawag mo na eh. May tao dito? Amen. Ang tingin sa akin, ang storm, tinitrigger niya yung yung inner faith in you to respond to its challenge. Number two, what can storms in life can do for us? It enable us to witness the demonstration of God's power. If you have faith, kung yung storm, di ba, tumayo si Lord, tumahimik, tumigil ka. Nakita na kanya dalawang mata, ano sabi sa Bible? And they were amazed, who is this man? Sino to? Pati storm tumigil. Amen. Tingin sa akin, mayroon bang storm sa buhay mo ngayon? May pagsubok ba sa buhay mo ngayon? Pasalamat ka, binigyan ka ng Diyos ng oportunidad na makita ang demonstrasyon ng kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Anong nagawa? What can storms in life can do for us? It is for us not to rely on ourselves, but only to God. For us not to rely on ourselves, but on God. Nagkakaroon mo tayo? Pag mayroon ng storm sa buhay, hindi para magtiwala tayo sa sarili natin. Inaalis ng storms in life yung tiwala natin sa ating sarili. Because most of the time, tayo ay nagtitiwala sa ating sarili. Ginagawa natin ang lahat. Bakit? Alam natin, kaya natin. Storms in life, wala kayo napupuna, pinapadalang storm mabigat. Para ano? Para matanggal yung yabang mo. Okay, sabi sa katabi mo, tanggalin mo na yung yabang mo. Okay? Hindi, kaya ko to pasi. Hindi, tumigil ka na. Kasi hanggat sinasabi sa akin, hanggat sinasabi mong kaya mo, dadagdagan niya ang storm. Alam mo po na? Hanggat sinasabi mong kaya ko, dadagdagan niya ang storm. Bakit? Hanggat dumating ka sa punto na sabi mo, Diyos ko, maawa ka sa akin. Okay? Huwag mo nang hintayin. Don't learn in a hard way. Learn. Learn now. Okay? Learn to rely on God, not on yourself. Pangalawa ho, how to bring out the best faith in us? We need to know that God is with us and He is in control. Amen. This is the truth from God's Word. Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Amen. Jesus is with them in the boat. You shall know the truth and the truth shall set you free. Yes. Amen? Amen. Amen. Kaya sila nagpanik dahil hindi nila inintindi yung katotohanan. Alam niyo ho, pag may hawak kayo sa salita ng Diyos, palagi kayo nagigiling sa salita ng Panginoon, tatanggalin niya yung panic sa buhay mo. Tatanggalin niya yung faithlessness sa buhay mo. The truth will drive away fears. Do you believe in that? The truth will drive away our fears. The number 3, call unto Jesus. How to bring out the best faith in us? Call unto Jesus. Tumawag tayo sa Panginoon. Yan sinabi ko kanina. Yes, as a man, Jesus sleeps. Bilang tao, natutulog si Jesus. Pero bilang Diyos, walang Diyos na natutulog. Amen.
Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo. Hindi siya tulog. He never sleeps nor slumber. He listens to us. Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which you do not know. He has the power to deliver us in the midst of the storm. Yes. In this scenario, he was very relaxed. Why? He was just sleeping. Why? Because he knew that all power had been given to him by the Father in heaven and on earth and beneath the earth. Yes. Yes. Tingin mo sa akin, si Jesus ay natutulog lang. Si Jesus ay relax lang. Bakit kaya? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Kapatid, tingin ka sa akin, huwag kang pumikit. Kung may problema ka ngayon, siguraduhin mo lang kasama mo ang Panginoon. If Jesus is with us, no one can go against us. Amen. Palakpakan naman natin si Lord God. Hallelujah. This is what God wants us to do, following His example. It is not us who will going to stop the raging storm. Hindi tayo ho ang magpapatigil sa bagyo sa buhay natin. But it is God who lives in us. He has the power to silence and stop the storms or the raging storms that surrounds us. Yes. Kapatid, tandaan mo mabuti ito, hindi tayo ang pipigil sa bagyo ng buhay natin, kundi ang Diyos na nakatira sa atin. Amen. Amen? The battle is not ours. The battle belongs to the Lord. The Lord. What is important is, in the midst of that storm, we need to place, or we need to bring out the best faith in us. Last week, may na-receive po akong text message. Hindi ko alam kung na-receive nyo rito. Ano ang sabi ng text message? Olives are crushed to make the best oil. Na-receive nyo ba ito? Grapes are squeezed to make the most fine wine. Roses are pressed to make the most fragrant perfumes. Have you been crushed, squeezed, and pressed by life's trials and difficulties? Be glad, because God is bringing out the best in you. Amen? Amen. Ano naman natin si Lord yan? Hallelujah! Sino rito? Ano na ba kayo? Talagang pinres? Kayo ba'y dinurog? Kayo ba'y pinilipit? Grabe, pastor, yung problema ko, parang pinilipit ako. Hallelujah! Sabihin mo lang sa katabi mo, pinakatas ka lang. Okay? Okay? Ha? Kasi nga minsan, hindi lumalabas yung katas. Pag hindi mo, ibigain. I believe mayroon pang magandang pananampalataya na lalabas sa'yo. Pero lalabas lang yun pag inipiga ka. Ewan ko ba tayo? Pag isabi sa katabi mo, huwag ka nang papiga. Ilabas mo na lang pusa. Nandari ko? Eh, problema sa atin, kailangan papigain. Pero alam niyo ba, kagagaling lang namin ni Mami Kors dyan sa market kasi nagbili kami ng nyug. Okay, para sa laing. Okay? So, the coconut was, ano yung ginawa? Kinayod. Okay, and then being pressed. And the katas, the juice of the coconut was used to make laing. Okay? Unless there's a machine that will go to press, okay, the coconut in order for the juice to be squeezed, okay, to come out. So you cannot make laing using the whole coconut. No laing will be made. Alright. Nakuha natin? So you can test na masarap na laing, but the process is very difficult. So you need to kudkudize. Okay? The coconut. And then it's not just
after you concretize the coconut, you need to put it in a machine, a manual machine. So the person who is pressing that machine is having a bato-bato muscles. Okay? It is hard. But after he squeezed that coconut, something, the juice come out. At yun ang ginamit natin sa lahing natin. Most of the time, sinasabi natin, sarap ng lahing. Ang sarap ng lahing. At Chris, paano kaya yan? Hindi niyo alam ang proseso. Naunawaan natin? Tingin sa akin, sasarap din ang buhay mo. Amen. Nako, pag napiga ka ng Diyos. Amen. Tama ba? Tingin sa akin, sasarap din, tsatsyarap ang buhay mo. Tsaka tsatsya yan. Okay? Hindi ng tsatsya, kundi pag napiga ka ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, Rhea, hindi mo pa nilabas yung best faith in you. Sister Mercy, hindi pa lumalabas yung best faith in you. Joe, hindi pa lumalabas yung best faith in you. Unless you will go through the storm and begin to trust in God and release your faith in God. Kailangan talabas yan. Amen. Amen. Tingin sa akin. Sa akala mo ba yung bagyo sa buhay mo, yun na? May darating pa. Sabi ng iba, hindi na ako atin sa kasunod. Tinatakot kami. Hindi ako nagbibiro. Habang nabubuhay ako, ngayon, Brother Elmer, ikaw, alam mo siya sabi ko. Ang pagsubok mo, pagaan ng pagaan o pabigat ng pabigat? Naintindihan nyo? Ulitin ko, lahat sumagot. Ang pagsubok mo, pagaan ng pagaan o pabigat ng pabigat? Eh, ang pananampalataya mo pang grade 1 pa rin. So, anong gagawin natin para yung ating pabigat na pagsubok eh. Habang lumalaki mga anak mo, palaki na ng gastos eh. So, ano kailangan mong gawin? Pakisabi sa katabi mo, dapat kang mapiga. Kailangan mong mapiga. Para habang ikaw ay ini-squeeze, habang ikaw ay dumadaan sa storm, lalong tumitibay ang kapit mo sa Diyos. At habang tumitibay ang kapit mo sa Diyos, ang Diyos naman kinakapitan ka rin naman ng gusto. Para habang lumalakas ang storm, lalo ka namang kumakapit at ikay hindi matatangay. Hallelujah! Nakakapit ka. Tingin sa akin, humahawak ka kay Kristo. Si Kristo naman humahawak sa iyo. You are holding to Jesus and Jesus is holding it to you. Yes. But there are times because of difficulties, there are times that we lose hold of Jesus. What is good is this. Sometimes we lose hold of Jesus, but Jesus never lose hold of us. Amen. Minsan nakakabitaw tayo sa Diyos, pero ang Diyos kailanman hindi Kanya bibitawan. Hallelujah. Today, will you commit to God to bring out the best faith in you in the midst of the storm? Yes. Can God count on you to display your best faith during testings in life? After receiving and understanding His Word today, will He no longer ask and look for your faith because you've already used it? Is God glorified in our lives in the midst of the storms? Or He's still looking for your faith? Offer Him your best faith, for God deserves the best from us. Today, hindi ko tayo rito nagbibiruan. Gusto ko lang akong pakita sa inyong lahat. Walang shortcut sa Christian maturity. Huwag nating dayain ang ating sarili at sabihin natin, basta atin lang ako ng atin, magbabago rin ang buhay ko. Hindi. Ulitin ko, hindi, aaten lang ako ng aten, magbabago ang buhay ko. Napakalaking pagkakamali. Habang umaaten ka, tinuturuan ka. At habang umaaten ka, bumibigat siya. Para pahirapan ka? Hindi. Para pigain ka. At para lumabas ang katas na purong-purong
Amen. At pag lumabas yung purong-purong pananampalataya, yun ang ihahalo sa masarap na laing. Yung purong-purong pananampalataya, yun ang gagamitin ng Diyos para ano? Para magawa ang kanyang best plan. Because His best plan can only be done through our best faith. Amen. Father, we thank you, Lord, for loving us unconditionally. Yes, Lord. We thank you, Lord, for opening up our hearts, our minds, to understand, Lord God, that we need to welcome trials and storms in life. Because it is part of our journey, not to discourage us, but to bring out the best faith in us. But Lord, we cannot do it alone. We need you. We need you, Lord God. Yes, Lord. Lead us, to embrace us and to guide us. We believe you are the one who is in control of everything that happened in our lives. Thank you, Lord, for the understanding that all we need to do is to call upon you, and you are always there to deliver us. Pagpalain niyo po kaming lahat sa araw na ito. Dalangin ko mga katotohanan ito, Panginoon, ay patuloy po na magpapaalala sa amin na kailangan namin, Panginoon, ang iyong pagtuturo sa pamamagitan ng mga pagsubok at bagyo ng buhay. We are not asking for it, Lord, but we believe it is a tool of God for us to release the best faith in us. Salamat po, Holy Spirit. Thank you, Lord, for reminding us, and I pray na may tanim ito ng malalim sa puso ng bawat isa, at patuloy po na patuloy kaming sumunod lamang sa iyo, dahil naniniwala kami pag kayo po aming sinusundan, kailanman hindi kami mapapahamak. Salamat po muli. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Lord.